Sa bridal shower ng nakababata kong kapatid, hinampas ng nanay ko ang isang mabigat na seramikang florera sa aking bungo habang bumagsak ako ng napakalakas sa marmol na sahig ng isang inupahang rest house sa tabi ng lawa ng Kaliraya sa Laguna. Ang dugo ay dumaloy mula sa aking sentido papunta sa aking malaking tiyan, habang ang buo kong pamilya ay literal na humakbang palayo at iniwasan ako para lamang masigurado na walang makikitang pangit ang magiging biyena ng kapatid ko. Sa gitna ng nakakapasong sakit ng labor na biglaang humampas sa aking katawan ng walang pasabi, pinanood ko ang sarili kong ina na islide ang mga susi ng aking pickup truck sa ibabaw ng hapagkainan papunta sa bagong manicure na kamay ng aking kapatid, na tila ba namimigay lang siya ng souvenir sa kasal. Inakala nilang kaya nilang basagin ang bungo ko, nakawin ang pag-aari ko, at maglakad palayo ng walang pananagutan. Wala silang kaide-ideya na mula sa isang kama sa ospital 3 araw ang lumipas, sisimulan kong lansagin ang bawat piraso ng kanilang mga buhay, gamit lamang ang mga legal na dokumento, mahabang pasensya, at isang malamig na uri ng determinasyon na hindi ko akalaing taglay ko hanggang sa gabing iyon. Bago ko simulan ang buong kwento, sabihin niyo muna sa akin kung saang syudad kayo nanonood ngayon at kung anong oras na riyan. Binabasa ko ang bawat isang komento. At ito talaga ang nagbibigay sa akin ng lakas. Kaya i-drop nyo na ang siyudad nyo sa ibaba bago nyo ipagpatuloy ang pakikinig, dahil ang mga susunod na mangyayari ay siguradong magpapasikip ng inyong mga dibdib. Ako nga pala si Rowena, o Weng. Ako ay 29 anyos, at sa halos 3 dekada, ako ang imbisibol na anak sa isang tahanan kung saan may puwang lamang para sa iisang paborito. Dati, naniwala ako na kung magiging matagumpay lang ako, kung ibubuhos ko ang lahat ng aking pawis at pagod para makaangat, balang araw ay titingnan din ako ng aking mga magulang sa paraang pagtingin nila sa nakababata kong kapatid na si Trina. Lumaki ako sa isang simpleng bahay sa gilid ng Los Baños, Laguna, sa isang bayan na sapat ang liit para malaman ng lahat ang tsismis ng bawat isa at kung saan mas mahalaga ang panlabas na anyo at reputasyon kaysa sa katotohanan. Ang tatay ko, si Mang Nanding, ay isang lalaking sinusukat ang pagmamahal base sa kung ano ang maginhawa para sa kanya at ibinibigay lamang ito kung wala siyang gagastusin o isasakripisyo. Isang lalaking kayang gugulin ang buong Sabado sa pagwawaksi at pagpapakinis ng kotse ni Trina sa garahe, habang nilalagpasan lang ako sa beranda, nang walang man lang kumusta kung nagkataong nagbabasa ako ng libro, imbes na mag-alok ng tulong sa kanya. Ang nanay ko, si Aling Meling, ay tinatrato ang atensyon at pagmamahal na parang isang transaksyon na siya lang ang may kontrol, isang bagay na ipagdaramot o ibibigay depende sa kung gaano kapakinabang sa kanya sa mga sandaling iyon. Isang babaeng may nakatagong listahan sa utak ng lahat ng pabor o utang na loob na nagawa niya para sa ibang tao, pero ni minsan ay hindi yata nakaalala sa mga pabor na siya ang may utang. Naaalala ko siyang nakatayo sa kusina noon, marahil mga 9 na taong gulang ako, sinasabihan ng aming kapitbahay sa telepono na mayroon siyang 2 napakagandang anak na babae, at naaalala ko ang kakaiba at hungkag na pakiramdam. Habang nakatayo ako sa hamba ng pinto, habang sinasabi niya iyon, tahimik na nagtataka kung sinong anak kaya ang talagang tinutukoy niya, dahil siguradong hindi ko naramdamang ako ang pinag-uusapan niya. Si Trina ay 30 taong mas bata sa akin, at mula sa sandaling ipinanganak siya, naging araw siya kung saan ang buong kabahayan ay umikot ng walang pag-aalinlangan. Ako ang buwan, ang mapurol, kulay abo, at madaling makalimutang satellite na nabubuhay lamang para ibalik ang liwanag sa lahat at huwag humingi ng kahit ano kapalit. Habang si Trina ay nakakakuha ng dance lessons, nagpalagay ng braces, at binigyan ng bonggang debut at bagong kotse sa kanyang 18 kaarawan, ako naman ay nakatanggap ng mga pinaglumaang sapatos na 2 sukat ang laki at isang part-time na trabaho sa isang agri-vet supply sa bayan na sinimulan ko noong ako ay 15 anyos para lang makabili ng sarili kong gamit sa eskwelahan nang hindi kailangang humingi ng pabor o permiso kahit kanino. Ni minsan ay hindi humingi ng tawad ang mga magulang ko sa hindi pantay na pagtingin sa aming dalawa. Palagi nila itong pinapaliwanag, gamit ang iisang tamad na dahilan. Sensitibo kasi si Trina, sasabihin ng nanay ko habang hinahaplos ang buhok ng kapatid ko, habang ako ay nakatayo 3 talampakan ang layo bitbit ang mga supot ng pinamalengke. Ikaw ang matatag, Weng. Hindi mo na kailangan ng masyadong atensyon. Ang linyang iyon? Hindi mo na kailangan ng masyadong atensyon?
Ang naging tahimik na rason para sa bawat sakripisyo na inaasahan nilang gagawin ko sa buong pagkabata ko hanggang sa aking pagtanda. Naaalala ko noong ako ay 10 taong gulang, nakahiga at gising sa aking makipot na kama. Naririnig ang mga magulang ko na nag-aaway ng pabulong tungkol sa pera sa kabilang kwarto. Para lamang marinig ang nanay ko na mag-anunsyo, kinabukasan, na may nahanap siyang sapat na pera para ibili si Trina ng isang mamahaling imported na jacket para sa field trip nito sa Baguio. Yung mamahaling klase na sinusuot ng lahat ng sikat na babae sa eskwelahan noong taong iyon, habang ako ay patuloy na nagsuot ng parehong manipis na jacket na gamit ko pa simula grade 4, hanggang sa ang manggas nito ay hindi na umabot sa aking pulso. At sinabihan lang ako ng nanay ko na itupi na lang ito. Kailanman ay hindi ako nagreklamo ng malakas kahit kanino. Natutunan ko na noon pa man na ang pagpapahayag ng nasaktang damdamin sa bahay na iyon ay tinatrato bilang isang abala na dapat patahimikin sa halip na isang sugat na nararapat gamutin. Sumuko na akong umasa ng pagiging patas noong ako ay 12 anyos. Sa halip, bumuo ako ng isang pribadong mundo sa loob ng aking isipan kung saan ako ang tanging arkitekto ng sarili kong pagtakas. Nag-aral ako ng labis, hindi dahil sa gustong-gusto ko ang eskwela, kundi dahil ang matataas na grado lamang ang tanging pera sa loob ng bahay, na kung minsan ay nakakabili ng ilang segundong pilit na pagkilala mula sa aking ama, na bukod doon ay halos hindi napapansin ang presensya ko, maliban na lang kung may nagawa akong mali. Nang magtapos ako sa high school bilang valedictorian, hindi man lang sumipot ang tatay ko sa seremonya dahil may regional cheer dance competition si Trina ng mismong weekend na iyon, at tila ba mas mahalaga sa kanya ang isang 14 anyos na nagtatumbling sa isang gym kaysa sa panganay niyang anak na nagbibigay ng talumpati sa harap ng 400 tao tungkol sa katatagan at pagsisikap. Hindi ako umiyak ng araw na iyon. Nasanay ko na ang sarili ko na huwag umasa ng iba mula sa mga taong ipinakita na sa akin ang kanilang mga prioridad ng daan-daang beses na. Ang kolehiyo ay naging sarili kong kayod mula pa sa simula. Nilinaw ng mga magulang ko na walang anumang tulong pinansyal na manggagaling sa kanila, walang pipirma sa mga student loan, walang ambag kahit piso. Kaya ginawa ko ang nakasanayan ko na. Kinuha ko ang aking kinabukasan sa sarili kong mga kamay. Nagtrabaho ako sa night shift bilang stalker sa isang 24-hour convenience store sa bayan, nag-aayos ng mga delata at instant noodles tuwing 2:00 ng madaling araw sa ilalim ng nakakasilaw na ilaw, habang ang karamihan sa mga kaklase ko ay natutulog ng mahimbing sa mga dorm na binabayaran ng kanilang mga magulang. Pagkatapos, kaladkad ko ang aking pagod na katawan sa pang-umagang klase na walang ibang laman ang tiyan kundi energy drinks at katigasan ng ulo. May mga buong semestre kung saan nabuhay ako sa mga libreng sample mula sa trabaho o mga tirang tinapay na pinayagang iuwi ng bakery sa pagtatapos ng shift. Mga semestre na ginawa ko ang calculus homework ko nang nakatayo sa counter dahil wala akong pambayad sa matitipid kong oras kung sa bahay ako mag-aaral. Natutulog lang ako ng marahil 5 oras araw-araw sa loob ng 4 na magkakasunod na taon, at naaalala ko pa noong 3rd year college ako nang himatayin ako sa stockroom dahil sa labis na pagod at pasma. At sa halip na pumunta sa ospital, uminom lang ako ng soft drinks, tinapos ang shift ko, at walang sinabihan kahit isa. Dahil alam ko na kapag umabsent ako ng kahit isang beses, ang mga bayarin na naghihintay sa akin sa bahay ay hindi hihinto dahil lang sa awa. Nag-aral ako sa isang lokal na state university sa unang 2 taon para makatipid, pagkatapos ay lumipat sa Mapua sa Maynila, kung saan kumuha ako ng civil engineering, isang kurso na pinili ko dahil nag-aalok ito ng katatagan at malinaw na landas patungo sa kalayaan sa pananalapi na kailanman ay hindi maaangkin o mapakikialaman ng aking pamilya. Nagtapos ako ng may karangalan at halos walang utang, isang tagumpay na tila ba imposible kapag binabalikan ko ang mga taong iyon ngayon. Ngunit sa sandaling nagsimula akong kumita ng tunay at malaking pera bilang isang junior structural engineer sa isang iginagalang na kumpanya sa BGC, Taguig, ang pag-uugali ng pamilya ko sa akin ay nagbago ng magdamag at hindi sa direksyong inosente kong inasahan. Biglang hindi na ako ang madaling makalimutang panganay. Ako na ang anak na may maaasahang sweldo, at iyon, lumabas, ang nagpahalaga sa akin sa paraang walang kinalaman sa pagmamahal. Nagsimulang tumawag ang nanay ko, linggo-linggo, na may mga gawa-gawang emergency na palaging nangangailangan ng eksaktong halaga ng bagong sweldo ko. Nasira ang bubong natin. Kailangan ng bagong transmission ng tricycle ng papa mo.
Huli na naman tayo sa upa sa bahay at nagbabanta na ang may-ari. Bawat buwan, parang orasan, may bago siyang krisis na naiimbento at sa bawat pagkakataon, nilalamon ako ng konsensya at ng kulturang utang na loob kaya nagpapadala ako ng pera ng walang angal. Sinasabi ko sa sarili ko na ako ang mas umuunawa, ang responsableng anak, ang hindi nagtatanim ng sama ng loob sa mga pait ng pagkabata. Sa katotohanan, tahimik kong pinopondohan ang buong kabahayan na kailanman ay hindi nag-invest kahit isang sentimo sa sarili kong kinabukasan. Habang si Trina, na nasa mid-20s na ngayon, ay palipat-lipat sa mga bigong makeup aesthetics at tourism courses at may papalit-palit na mga nobyo na nagbabayad ng kanyang upa at hulog sa kotse. Hindi siya tumagal sa anumang trabaho ng higit sa ilang buwan. Hindi naman niya kailangan. Sinuportahan siya ng mga magulang ko gamit ang perang kusang loob kong ibinibigay, perang kinita ko sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ng tulog, kaibigan, at kabataan ko sa walang tigil na pagtatrabaho. Sinasabi ko sa sarili ko, na pansamantala lang ito, na balang araw, makikita nila kung gaano ako nagpakahirap, at sa wakas ay tatratuhin nila ako na parang tunay na mahalaga sa kanila. May mga babala na bago pa man ang gabing iyon sa rest house sa Lawa, mga babalang paulit-ulit kong piniling ipagwalang bahala sa halip na harapin. Ang pinsan kong si Isabel, anak ng kapatid ng nanay ko, ang nag-iisang kamag-anak na laging nagpapakita sa akin ng tunay na pagmamahal, ang nag-iisang tao sa bawat family reunion na aktwal na nagtatanong kung kumusta na ang trabaho ko at mukhang seryoso, sa halip na magtanong lang para maging mabait, bago ibaling ang usapan kung ano na namang bagong pinagkakaabalahan ni Trina. Binanggit na sa akin ni Isabel ng higit sa isang beses sa paglipas ng mga taon, kadalasan sa isang tahimik na sulok tuwing Noche Buena, na nararamdaman niyang hindi patas ang pagtrato sa akin ng mga magulang ko, na napansin niya ang kawalang katarungan sa loob ng maraming taon at hindi niya maintindihan kung bakit patuloy ko itong tinitiis ng hindi lumalaban. Palagi ko siyang tinataboy ng banayad, sinasabing komplikado lang talaga ang pamilya, na ayos lang ako, natanggap ko na kung ano ang sitwasyon. Pagtingin ko pabalik ngayon, naisip ko na ang isang maliit na bahagi ng sarili ko ay pinanatili siyang malapit dahil alam ko, kahit hindi ko aminin, na kung may mangyari mang masama, siya ang nag-iisang tao sa pamilyang iyon na susulpot para sa akin ng walang pag-aalinlangan. 2 taon na ang nakalilipas nang hiram si Trina ng halos 200,000 piso sa akin. Sinasabing kailangan niya ito para sa deposit sa isang kondo na dapat sana'y lilipatan niya kasama ng isang kaibigan para lamang matuklasan ko ilang buwan ang lumipas nang hindi sinasadya na ang pera pala ay napunta sa isang mamahaling designer bag at pagbakasyon sa Boracay kasama ang kanyang mga kaibigan. At nang kumprontahin ko ang nanay ko tungkol dito, sinabihan niya lang ako na napakamakasarili ko at ang pamilya daw ay hindi dapat nagbibilangan dahil lang sa ilang libong piso na para bang ginagawa ko raw. Pinalampas ko rin ang sandaling iyon, gaya ng pagpapalampas ko sa lahat ng bagay sa abot ng aking makakaya. Sinasabi sa sarili ko na ang pagtatanim ng galit ay lalasunin lang ako. Ni minsan ay hindi ko naisip na baka ang galit ay isang tapat na impormasyon kung sino talaga ang mga taong ito sa likod ng lahat ng handaan at pagbati sa kaarawan. Nagkamali ako roon. Bagaman hindi ko lubos na maiintindihan kung gaano ako nagkamali hanggang sa gabi na bumago sa buong landas ng aking buhay. 3 taon na ang nakalilipas. Nakilala ko si Diego. Nagtatrabaho siya sa commercial real estate development. Pinamamahalaan ang malalaking proyekto sa buong rehiyon ng Calabarzon at Metro Manila. At siya, sa halos lahat ng makabuluhang paraan, ang kumpletong kabaligtaran ng mga lalaking laging nakakaakit o napoproduce ng pamilya ko. Siya ay kalmado, matalas ang pakiramdam, at matinding maprotekta sa isang paraan na tila kakaiba sa akin sa simula dahil kailanman sa buong buhay ko ay walang nagtanggol sa akin. Mula pa sa simula ng aming relasyon, nakita ni Diego ang kalakaran ng aking pamilya nang hindi ko na kailangang magpaliwanag kahit ano. Pinanood niya ang nanay ko na kaswal na humingi sa akin ng pambayad sa upa habang kumakain kami ng hapunan, habang pinupuri ang bagong designer bag ni Trina sa parehong hininga. Pinanood niya ang tatay ko na purihin ng labis-labis si Trina dahil lang sa pagdating ng tama sa oras sa isang job interview na para bang isang milagro ang pagiging on time, habang halos hindi man lang pinansin na kakapromote ko lang bilang senior engineer pagkatapos ng maraming taon ng paghihirap. Weng, sinabi niya sa akin ng higit sa isang beses
habang nakaupo sa tapat ko sa kusina na may tunay na pag-aalala sa kanyang mga mata. Hindi mo talaga sila pamilya sa anumang makabuluhang aspeto. Sila ang iyong pasanin. Hindi ko siya gustong paniwalaan, hindi ng buo, hindi pa noon. Naaalala ko ang eksaktong hapon na nag-propose si Diego habang nakaupo sa isang lumang kahoy na upuan sa Washington Sisip Park sa Makati. Pinagsasaluhan naming dalawa ang murang take-out na pagkain dahil wala sa amin ang gustong mag-ayos ng husto ng araw na iyon. At nang ilabas na siyang nagpatawa sa akin ng mas malakas kaysa sa kahit anong tawa ko sa loob ng maraming taon. Kinasal kami 18 buwan na ang nakalipas sa isang maliit na garden wedding, yung tipong may mga string lights at folding chairs sa halip na sobrang magarbo, at dumalo ang mga magulang ko kadalasan, kutob ko ngayon, dahil ang pamilya ni Diego ay mayaman at may mga koneksyon na gusto nilang ma-access para sa kanilang sarili. Naaalala ko ang pagmamasid sa nanay ko na nakikisalamuha sa mga kamag-anak ni Diego. Ng araw na iyon, pinupuri ang mga hikaw ng kanyang tiyahin, nagtatanong ng mga direktang katanungan tungkol sa mga negosyo ng kanyang ama, at naaalala ko ang maliit na bigat sa aking dibdib nang ma-realize ko na mas marami siyang ginugol na oras ng hapong iyon sa pag-network sa aking mga bagong biyanan kaysa sa pakikipag-usap sa akin, ang mismong nobya, sa kung ano sana ang pinakamahalagang araw sa buhay ko. Sa puntong iyon ng aking buhay, nakapag-ipon na ako ng sapat para makabili ng isang bagay na para lang sa akin, isang bagay na nagre-representa sa lahat ng aking itinayo gamit ang sarili kong mga kamay at pagpupursige. Bumili ako ng isang fully loaded na itim na pickup truck, isang Ford Ranger Raptor, yung tipong ginagamit sa paghahakot sa construction site, ngunit may kasamang lahat ng karangyaan. Binayaran ko ito ng cash. 4 milyong piso, perang kinita ko, maingat na inipon, at ni minsan ay hindi ko inutang kahit kanino. Ipinarehistro ko ito sa sarili kong pangalan lamang, walang kahati, walang kasosyo. Ang truck na iyon ay naging higit pa sa sasakyan para sa akin. Isa itong patunay na ang batang babae na dating nakasuot ng malalaking pinaglumaang sapatos ay gumapang papunta sa isang buhay kung saan walang makakakuha ng kahit ano sa kanya kailanman. Nagkamali rin ako roon. At matututunan ko kung gaano ako nagkamali sa pinakamalupit na paraan. Ang pagkasira ng lahat ay nagsimula at labubuan na ang nakakaraan ng ipahayag ni Trina ang kanyang engagement sa isang lalaking nagngangalang Gabi na ang pamilya ay nagmamay-ari at nagpapatakbo ng isang chain ng mga mamahaling furniture showrooms sa buong Metro Manila at Calabarzon. Ang mga magulang ni Gabi, ayon sa lahat ng narinig ko, ay inaasahan na ang pamilya ng kanilang magiging manugang ay komportable at financially secure, ang uri ng mga tao na nababagay sa iisang hapagkainan nila na hindi mag-iisip na sila ay nagkakawanggawa. Si Trina, na hindi kailanman sa buhay niya nagkaroon ng matatag na trabaho, ay biglang kinailangan magmukhang old money sa harap ng mga mapanuring magulang ni Gabi, at kailangan niya ito agad. 1 linggo bago ang kanyang bridal shower, tumawag siya. Ang boses niya ay matamis at hindi pamilyar, tumutulo sa isang peking bait na ginagamit lang niya kapag may kailangan talaga siya sa akin. Ate Weng, hey, sabi niya, pinahaba ang pangalan ko na parang noong bata pa kami at gusto niya ng baon ko. Kasi darating ang mga magulang ni Gabi ngayong weekend at gagawin natin ang bridal shower sa rest house sa Lawa at naisip ko, pwede ko bang hiramin ang truck mo? Para lang magamit namin. Para magmukhang established kami. Malaking bagay talaga ito para sa akin, ate. Sinabi kong hindi agad, nang walang pag-aalinlangan. Ayokong may ibang magmaneho ng truck na iyon, lalo na si Trina, na nakawasak na ng 2 magkahiwalay na sasakyan, sa loob lang ng 1 taon, gamit ang pera ng aming mga magulang. Pero tumawag ang nanay ko makalipas ang 1 oras, umiiyak ng peke sa paraang sanay na niya sa loob ng maraming dekada. Inaakusahan akong malamig at makasarili, para lang daw sa isang piraso ng bakal. Sinasabi sa akin na ito na ang nag-iisang pagkakataon ni Trina na makapasok sa pamilyang may tunay na yaman at estado sa lipunan. At hindi ko ba daw gusto na maging masaya na ang kapatid ko, matapos ang lahat ng mga sinasabing pinagdaanan niya. Laban sa bawat instinto na sumisigaw sa loob ng aking dibdib, bumigay ako, gaya ng palagi kong pagbibigay kapag diniinan ng nanay ko ang parehong lumang sugat. Sinabi ko kay Trina na pwede niyang hiramin ang truck para lang sa weekend, at pinapangako ko sa kanya ng malinaw na kailangan itong ibalik sa mismong gabi ng bridal shower dahil ako mismo ay magmamaneho papunta sa rest house para sa event.
at kakailanganin ko ito pauwi. Dumating din sa wakas ang gabi ng party. 7 buwan akong buntis. Manas ang mga sakong, pagod na pagod sa paraang nanunuot hanggang buto, at emosyonal na ubos na sa mga obligasyon sa pamilya, na matagal ko nang hindi ikinasisiya. Hindi ako masamahan ni Diego ng gabing iyon, dahil tinatapos niya ang isang commercial property deal na na-delay na ng 2 beses at hindi na pwedeng ipagpaliban pa. Pero nangako siyang susunod agad pagkatapos ng kanyang meeting. Pumunta akong mag-isa, nakasuot ng maternity dress na medyo masikip na kumpara noong nakaraang buwan. Ngumiti ng pilit sa mga kamag-anak ni Gabby dahil iyon ang inaasahan sa akin bilang nakatatanda at sumusuportang kapatid. Ang rest house, isang inupahang event venue na halos 1 oras mula bayan, ay puno ng mga caterer, string lights, at ang partikular na peking karangyaan ng mga taong pilit nagmumukhang mas mayaman kaysa sa totoo nilang estado. Naaalala ko ang pagpasok sa mabato na parking lot gamit ang mas maliit na sedan ni Diego dahil nandoon na ang truck ko kasama si Trina. Nakaramdam ako ng kakaibang kaba sa aking dibdib na hindi ko matukoy noon. Ang uri ng kaba na natutunan ko ng ibaon at huwag pansinin sa paglipas ng panahon. Sa loob, ang lugar ay dinekorasyonan ng sobrang puti at ginto. Nagtataas ang mga bulaklak sa entrance at isang mahabang lamesa sa likod na nagpapakita ng mga regalong kitang-kita na ginastusan ng malaki ng pamilya ni Gabby. Nakipagkwentuhan ako sa loob ng halos 2 oras, pinupuri ang pagkain, hinahangaan ang damit ni Trina, ngumingiti sa bawat pagpapakilala sa mga kamag-anak ni Gabby. Kahit pa namamagana sa sakit ang aking mga paa sa sapatos na hindi nakasya dahil sa 7 buwang tiyan. Nang lumalim ang gabi, isang matinding ngawit ang nanahan sa aking ibabang likod, unti-unting tumatalim sa paraang nag-alala ako. Napagpasyahan kong oras na para umuwi at magpahinga. Nakita ko si Trina nakatayo malapit sa dessert table, pinalilibutan ng mga magulang ni Gabby at ilang nakabihis ng magarbo nilang kaibigan. Lahat sila ay tumatawa sa isang bagay na hindi ko narinig. Trina, sabi ko ng mahina at magalang, kahit na tumitindi ang sakit sa katawan ko. Uuwi na ako. Pagod na talaga ako ngayong gabi. Pwede ko na bang kunin ang susi ng truck ko? Agad na nagbago ang ekspresyon ni Trina nang mapagtanto niyang malapit lang ang mga magulang ni Gabby para marinig ang bawat salita. Tumawa siya, isang matinis at pekeng tawa na halatang para sa maliit na audience sa paligid niya. Truck mo? Inulit niya ng malakas, sinisiguro na maririnig ng lahat sa paligid. Ate Weng, anong pinagsasasabi mo? Ito po ang truck ko. Niregalo sa akin ni na mama at papa para sa engagement ko. Ibinigay ko na po kay tita nanay ni Gabby ang susi kanina bilang maliit na simbolo kung gaano kami kaseryoso sa pagsisimula ng aming buhay. Itinaas ng nanay ni Gabby ang kanyang kamay, nang mismong sandaling iyon, iwiniwagway ang aking keychain nang may pagmamalaki sa pagitan ng 2 daliri, nakangiti na parang nakatanggap siya ng napakahalaga at makabuluhang bagay. Honestly, sabi niya, bumaling sa maliit na grupo ng mga bisita sa paligid niya. Sinabi na sa amin ni Trina na ang ate niya ay may komplikadong relasyon sa pera at palaging gustong maging bida. At nakakalungkot lang, kapag ang magkapatid ay hindi magawang maging masaya para sa isa't isa. May isang bagay sa loob ko ang tuluyang nasira nang marinig iyon. Ang nakakasukang katotohanan na hindi lang basta ninakaw ni Trina ang truck nang biglaan ng gabing iyon. Gumawa siya ng buong kwento, naghanda ng palusot para mismong sa sandaling ito, inaasahan na baka sumulpot ako at umangal. Tila ba umikot ang buong kwarto. Nababaliw ka na ba? Sabi ko, ang boses ko ay nanginginig sa kawalang paniwala na hindi ko na maitago. Nagbayad ako ng 4 na milyong piso ng cash para sa truck na iyon. Nakapangalan iyon sa akin lang. Ibalik mo sa akin ang susi ko ngayon din. Bago pa makasagot si Trina ng kahit ano, sumulpot ang mga magulang ko mula sa karamihan sa likuran ko. Mahigpit na hinawakan ang aking mga braso at iginiya ako patungo sa isang mas madilim at tahimik na sulok, malapit sa mga caterer, malayo sa mga mapanuring mata ng pamilya ni Gabby. Naaalala ko ang partikular at nakakalitong pakiramdam na pisikal na iginagalaw ng ganoon na parang isang piraso ng muebles na nililipat sa halip na isang matandang babae na kinakausap. Ang mga daliri ng tatay ko ay bumaon sa parehong bahagi ng braso ko, kung saan niya ako hinawakan ng daan-daang beses noong bata pa ako sa tuwing ipinapahiya ko siya sa harap ng ibang tao. Ang mukha ng aking ama ay nag-ibayo sa isang ekspresyon ng galit na nasaksihan kong itinutok sa akin
ng hindi mabilang na beses sa aking pagkabata, ngunit hindi kasing tindi nito, hindi kailanman na may ganito katinding lason. Hinaan mo ang boses mo, Rowena. Sutsot niya direkta sa tainga ko. Ang kanyang mga daliri ay masakit na nakabaon sa laman ng aking braso. Hindi mo ipapahiya ang kapatid mo sa harap ng buong pamilya ni Gabby dahil lang sa napakaliit na bagay na ito. Sinabi namin sa kanila na nagmamaneho si Trina ng ganyang truck dahil matagumpay siya. Kumikita ka ng malaki sa kumpanya mo. Pwede kang bumili ng bago. Mas kailangan ito ng kapatid mo ngayon kaysa sayo. Nagnakaw siya sa akin. Humagulhol ako. Desperadong sinusubukang pumiglas mula sa mahigpit na pagkakahawak ng aking ama, habang isa na namang alon ng sakit ang dumaan sa aking ibabang likod. Lahat kayo nagnakaw sa akin, at tatawag ako ng pulis ngayon din. Lumapit si Trina sa aking ama sa sandaling iyon, bumubulong ng mabilis sa kanyang tainga habang may bakas ng matinding gulat at takot sa kanyang boses. Papa, tatawag talaga siya ng pulis. Sisirain niya ang lahat ng binuo ko ngayong gabi. Sasabihin niya sa lahat na mga peke tayo. Sisirain niya ang buong engagement ko sa harap ng mga magulang niya. May isang bagay sa likod ng mga mata ng aking ama ang nagdilim at naging hindi pamilyar sa sandaling marinig niya ang mga salitang iyon mula sa bunganga nito. Tumigil siyang makita ang sarili niyang anak na nakatayo mismo sa kanyang harapan. Tumigil siyang makita ang 7 buwang buntis na babaeng tahimik na nagpondo ng kalahati ng mga gastusin ng kanyang bahay sa nakalipas na 5 taon nang walang reklamo. Nakita lang niya ang banta sa maingat na binuong imahe para sa pamilya ni Gabby at ang marupok na imaheng iyon ay tila mas mahalaga sa kanya sa sandaling iyon kaysa sa aking pisikal na kaligtasan o sa kaligtasan ng kanyang hindi pa isinisilang na apo. Malapit sa kung saan kaming tatlo nagtatalo, inilapag ng photographer ng event ang isang mabigat na pampalamuting salamin at seramikang florera, isang malaking jar, sa isang side table. Isang mataas at solidong piraso na sadyang pampaganda lang habang kumakain ang mga bisita. Bago ko pa man lubos na maintindihan kung ano ang nangyayari sa paligid ko, biglang sumugod ang aking ina at hinawakan iyon gamit ang 2 kamay. Ang buong katawan niya ay nanginginig sa galit habang itinaas niya ang mabigat na florera sa itaas ng kanyang balikat. Sinisira mo ang lahat ng hawakan mo! Sumigaw siya ng napakalakas na nagpatahimik sa mga nag-uusap sa paligid at inihampas ang florera direkta sa aking ulo ng buong lakas, kaya't wala akong naibigay na oras para itaas ang aking mga braso para protektahan ang sarili. Tumama ang florera sa gilid ng aking bungo na may nakakakilabot at malakas na tunog ng pagkabali at nadurog agad pagkatama. Mga matatalim na piraso nito ang humiwa sa aking anit at noo sa ilang magkakaibang bahagi. Isang nakakabulag at nakakapasong sakit ang marahas na sumabog sa likod ng aking mga mata, ganap na nilamon ang aking paningin ng ilang mahahabang segundo. Napaatras ako, tuluyang nawalan ng balanse sa makinis na sahig. At habang bumabagsak ako, ang malaki kong tiyan ay direktang tumama sa matalim at matigas na kanto ng isang solidong kahoy na mesa na nasa likuran ko mismo. Isang sakit na hindi ko pa kailanman nararanasan ang humati sa buong tiyan ko sa isang iglap na iyon. Bumagsak ako ng malakas sa marmol na sahig. Ang 2 kamay ay likas na lumipad para hawakan ang aking tiyan. Ang baby ko. Suminghap ako. Halos hindi makawala ang mga salita mula sa isang tili ng matinding takot na kumakawala sa aking lalamunan. Ang brutal na pagkakabagsak ay nagbigay gulat sa aking katawan at nagdulot ng biglaan, premature labor, nang walang anumang babala. Sunod-sunod na humampas ang mga contraction sa ibabang bahagi ng likod ko at balakang, paulit-ulit na walang awa. Habang ang dugo ay walang patid na umaagos mula sa malalim na sugat sa aking anit, mabilis na naiipon sa ilalim ko sa malamig at makinis na sahig. Sa pamamagitan ng lumalabo at luhang paningin, lumingala ako ng may pag-asa, tahimik na nagmamakaawa, sa kahit na sinuman, natulungan ako. Ang nakita ko sa halip ang siyang pumatay sa huling maliit na pag-asa, na palihim kong iningatan para sa aking pamilya sa buong buhay ko. Hindi man lang gumalaw ang nanay ko palapit sa akin kahit 1 pulgada. Sa halip, hinawakan niya ng mahigpit ang pulso ng nanay ni Gabby at hinila ito patalikod ng ilang hakbang at patarantang bumulong. Dahan-dahan po, tita. Huwag niyo pong hayaang matalsikan ang damit ninyo. Halatang designer brand pa naman po iyan. Nakatayo lang ng direkta sa ibabaw ko ang aking ama, humihingal, walang pakialam sa nakikita niyang sariling anak na dugo ang nakahiga sa sahig sa harap ng halos 40 gulat na bisita.
Mabilis niyang tinabi gamit ang kanyang sapatos ang mga basag na piraso ng plorera at bumulong ng malakas para marinig ng mga nanonood. Nadulas lang siya. Nakita niyo naman lahat, di ba? Nag-iinarte lang yan. Ganyan talaga kapag buntis. Minsan emosyonal masyado. Si Trina ay nakatayo lang sa likod niya habang nangyayari ito. Kalmadong ipinapasok ang nakaw na susi ng truck ko sa loob ng kanyang maliit na clutch purse. Suot ang isang munting, nasisiyahang ngiti na nagpapakita kung gaano kawalang halaga ang paghihirap ko sa kanya sa sandaling iyon. Talagang handa silang hayaan akong nakahiga at nagdurugo sa sahig na iyon para lang maprotektahan ng isang gawa-gawang kwento sa harap ng mga estranghero na mas mahalaga sa kanila ang pag-apruba kaysa sa aking buhay. Ang pisikal na sakit na kumakalat sa buong katawan ko ay hindi matiis. Ngunit ang emosyonal na pagkawasak na nanahan sa aking dibdib ay mas malalim pa sa kahit anong pisikal na sugat. Ako ay ganap na nag-iisa sa isang silid na puno ng mga taong kapareho ko ng dugo, pero walang naramdaman kahit nakatiting para sa akin sa napakritikal na sandaling ito. Ano man ang marupok at parang batang pag-asa, na kinapitan ko sa loob ng halos 3 dekada, ang tahimik na pag-asa, na balang araw, ay mamahalin nila ako, tulad ng pagmamahal nila kay Trina, ay tuluyan at permanenteng, nadurog sa nag-iisang sandaling iyon. Ang mga luha ko ay biglang tumigil, na parang mekanikal. Sa lugar nito ay bumangon ang isang bagay na mas malamig, mas matalim, at walang hanggan na mas mapanganib kaysa sa ordinaryong paghihinagpis. Habang panibagong matinding paghilab ang humampas sa aking katawan ng walang awa, tumingala ako direkta kay Trina, na nakahawak sa mga nakaw kong susi sa kanyang dibdib, at sa kabila ng nakakasakal na usok ng sakit, gumawa ako ng isang tahimik at hindi mababaling sumpa sa anak na babaeng lalaking alam kong lumalaban para mabuhay sa loob ko. Makakaligtas tayo sa gabing ito ng magkasama. Tahimik kong ipinangako sa kanya, at sisiguraduhin kong bawat taong may kasalanan dito ay hindi na makakaranas ng tunay na kapayapaan habang buhay. Sa mismong sandaling iyon, sa gitna ng namumuong kaguluhan at ulap ng aking paghihirap, nakita ko ang aking pinsang si Insan Isabel, na tumatakbo ng mabilis patungo sa akin. Purong takot ang nakasulat sa bawat bahagi ng kanyang mukha. Nilagpasan niya ang aking mga magulang, nang hindi man lang lumingon. Inilabas niya ang kanyang cellphone gamit ang nanginginig na mga kamay at agad na tinawagan ang asawa ko. "Diego!" Sigaw niya sa kabilang linya. "Pumunta ka na dito sa Kaliraya ngayon din. Sinasaktan nila siya ng malala. Parang awa mo na. Bilisan mo." Ang mga sumunod na minuto ay naging magulong sa bayan ng mga sigaw, mga natatarantang bisita na nagkanya-kanyang takbo, at sa wakas ay may tumawag na rin ng ambulansya matapos hindi tumigil sa kasisigaw si Isabel para humingi ng tulong. Tapos, nang walang babala, ang mabigat na double doors ng venue ay bumukas ng may napakalakas na puwersa. Hindi lang basta pumasok si Diego sa pinto. Pumasok siya na parang isang bagyo. Ang kanyang mukha ay maputla dahil sa takot, ngunit nasusunog din sa galit. Ang tawag ni Isabel ay nakarating sa kanya ilang minuto, pagkatapos niyang lumabas sa meeting niya sa Makati, at binasag niya ang bawat speed limit sa SLEX, at sa highway makarating lang sa rest house na iyon, ng pinakamabilis na kaya ng sasakyan niya. Hindi siya nag-iisa pagdating niya. Sa likod niya ay may 2 pulis, PNP, at 2 paramedics na nagtutulak ng stretcher sa biglang natahimik na venue. Nang makita ng mga mata ni Diego ang pagkakadapa ko sa sahig, basang-basa sa sarili kong dugo, ang 2 kamay ay nakahawak sa tiyan, sa sunod-sunod na alon ng labor contractions, isang tunog ang lumabas sa kanya na hindi ko pa narinig kailanman na magawa ng isang tao. Isang basag at punong-puno ng pighating iyak na nagpatahimik sa buong kwarto. Agad siyang lumuhod sa tabi ko, idinidiin ang kanyang jacket sa sugat sa aking ulo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng husto sa pilit kinokontrol na panik. "Weng, lumaban ka, please! Tumingin ka sa akin. Huwag mo akong iiwan ngayon." Desperadong pakiusap niya. Bumabagsak ang mga luha sa kanyang mukha habang pinalibutan kami ng mga paramedics, ginugupit ang damit ko para kabitan ng fetal monitors, at agad na i-check ang kondisyon ng bata. Humakbang ang tatay ko, nang mismong sandaling iyon, ang kanyang boses ay biglang naging malambot at pilit na bumabait, desperadong sinusubukang kontrolin ang kwento ngayong nasa harap na niya ang mga awtoridad. "Aksidente lang ho ang nangyari, sir," sabi niya sa pulis, nakaturo sa akin sa sahig. "Buntis po kasi, medyo lampa ngayon." Nadapa po siya sa serving cart at tumama sa kanto ng lamesa.
Tatawag na sana kami ng tulong bago pa kayo dumating. Dahan-dahang tumayo si Diego. Tinitigan ang tatay ko mula sa itaas. Ang anino niya ay tumakip sa biglang kinakabahang mukha ng aking ama. Ang tingin na nag-aapoy sa mga mata ni Diego ay hindi na simpleng galit. Ito ay malamig, nakatutok, at lubos na nakamamatay ang intensyon. Binaling niya ang tingin sa aking ama, tapos sa aking ina na nagtago sa likod ng mga gulat at nandidiring kamag-anak ni Gabi at sa wakas kay Trina, na tahimik nang naglalakad patungo sa pinto malapit sa kusina. "Huwag kang gagalaw," sabi ni Diego. Ang boses ay mababa at nanginginig sa kinokontrol na galit, humihiwa ng malinis sa katahimikang bumalot sa buong silid. Matulis siyang tumuro sa isang maliit na CCTV camera sa itaas na nakatago sa kisame, na nakaposisyon doon upang bantayan ang buffet at bar. Ang buong property na ito ay nakakontrata para sa security surveillance sa isang firm na partner ng kumpanya ko sa mga commercial developments, sabi niya. Dino-download na ang footage habang nag-uusap tayo ngayon, at bawat taong nasa kwartong ito ay mapapanood kung ano mismo ang nangyari dito ngayong gabi. Agad na nawalan ng kulay ang mukha ng aking ama. Ang kasinungalingang kabibitaw pa lang niya ay gumuho bago pa man tuluyang lumabas sa kanyang bunganga. Natigilan si Trina malapit sa exit nang kalmado ngunit mahigpit na humarang ang isang pulis sa daraanan niya, pinipigilan ang anumang pagkakataong makatakas. Habang maingat akong inililipat ng mga paramedic sa stretcher at umakyat si Diego sa likod ng naghihintay na ambulansya nang hindi binibitiwan ang kamay ko kahit isang segundo, lumingon siya sa huling pagkakataon at direktang tumingin sa aking mga magulang at kapatid, bumibitaw ng isang pangako na napakatahimik ngunit wawasak na umalingaw-ngaw sa bawat legal na dokumentong sumunod sa mahihirap na buwan na darating. "Hindi niyo lang sinaktan ang asawa ko ngayong gabi," sabi niya. Ang boses ay patag, kontrolado, at walang awa. "Sinubukan niyong kunin ang anak ko sa amin. Gusto kong pakinggan niyo ako ng mabuti. Uubusin ko ang bawat pisong meron ako. Masigurado lang na maintindihan ninyong tatlo kung ano ang kabayaran nito para sa buong buhay ninyo." Habang sumasara ang mga pinto ng ambulansya at nagsimulang umiyak ang sirena sa madilim na gabi ng Laguna, nasulyapan ko sa huling pagkakataon ang labas mula sa maliit na bintana sa likod. Sa biyaheng iyon, sa pagitan ng mga paghilab at mga utos ng paramedic na patuloy lang sa paghinga, naaalala ko na naisip ko, nang may bigla ang linaw, nagumugol ako ng halos 30 taon para magsikap na makakuha ng pwesto sa hapagkainan na kailanman ay walang lugar para sa akin. At anuman ang mangyari sa aking katawan at sa aking anak ng gabing iyon, hindi na ako kailanman gugugol ng kahit isang araw ng aking buhay para magmakaawa ng kahit ano mula sa 3 taong iyon. Tinitingnan na ng mga pulis ang CCTV footage sa telepono ng natatakot na coordinator ng event. Ilang minuto lang. Ayon sa kinwento sa akin ni Isabel kalaunan, narinig na ang tunog ng posas na isinara sa mga pulso ng aking ama, na agad na sinundan ng sa aking ina. At panghuli, kay Trina. Silang tatlo ay pinalabas at inilakad sa harap ng nakatingin at nagbubulungang mga kamag-anak ni Gabi hanggang sa mabato na parking lot. Nalaman ko kalaunan na hiningi mismo ng nanay ni Gabi na itigil at kanselahin ang buong kasal sa mismong lugar na iyon. Iniiwan si Trina na nakatayo nang mapanghiya habang nakaposas sa parking lot habang ang pamilya ng kanyang nobyo ay umalis palayo na hindi man lang lumingon sa kanya. Sa ospital, ang lahat ay gumalaw ng mabilis at nakakahilo. Mabilis na bumabagsak ang blood pressure ko ayon sa monitors. At ang tibok ng puso ng baby ay nagpakita ng mapanganib na pagbaba resulta ng trauma ng pagbagsak ko sa kanto ng lamesa. Hindi nag-atubili kahit isang sandali ang mga doktor. Sa loob ng 15 minuto pagkrating ko sa ER, hinanda ako at ipinasok sa operating room para sa isang emergency C-section sa ilalim ng general anesthesia. Mabilis na ipinaliwanag ng mga doktor na ang paghihintay pa ay magdudulot ng mas malaking panganib para sa aming mag-ina. Nang sa wakas ay magising ako ilang oras ang lumipas sa recovery room, nahihilo dahil sa anesthesia, ang unang mukha na nakita ko ay kay Diego. Pagod na pagod, mapula ang mga mata, at may maitim na bilog sa paligid ng kanyang mga mata, pero nakangiti habang may bagong mga luhang tumutulo nang magtagpo ang aming mga mata. Dahan-dahan siyang yumuko at bumulong sa aking sentido na nakaligtas ang anak naming lalaki sa trahedya. Maliit lang siya, wala pang 5 pounds ayon sa mga nurse. Nakakabit sa mga monitor sa NICU para bantayan, pero humihinga siya ng mag-isa
ng walang tulong na makina. Isang palaban, bulong ni Diego, katulad ng nanay niya. Ginugol namin ang sumunod na 11 araw sa paghahalili sa NICU, pinapanood ang aming anak sa likod ng malinaw na plastik ng kanyang incubator, natututunang basahin ang ritmo ng mga monitor. Bago pa man may nurse na magsabi sa amin kung ang beep ay delikado ba o naluwagan lang niya ang isang wire. Naaalala ko ang kakaiba at hungkag na katahimikan sa mga koridor ng ospital ng 3:00 ng madaling araw, ang tunog ng mga fluorescent light, ang paraan ng pagtulog ni Diego habang nakaupo sa isang plastik na upuan habang ang kamay niya ay nakapatong pa rin sa gilid ng incubator, tumatangging umuwi kahit pinipilit ko na siyang magpahinga sa totoong kama. Nang makasiguro ako nang lubusan na ang anak ko ay stable na at wala na sa panganib, ang bawat onsa ng pighati at pagkawasak na tahimik kong dinadala ay halos biglang naging isang bagay na mas malamig at sobrang nakatutok. Hindi ako lumuha kahit isa para sa pamilya ko matapos ang sandaling iyon, wala, kahit palihim noong walang nakatingin. Habang unti-unting nagre-recover ang katawan ko mula sa malaking operasyon sa mga sumunod na araw, paulit-ulit kaming nag-usap ng pribado ni Diego kasama ng piskal at mga lawyer natin, ginagawa ang karamihan sa mga legal na hakbang na iyon mula mismo sa kwarto ko sa ospital habang nakakabit pa rin ako sa dextrose. Ang mga public defender at abogado na dali-daling kinuha ng mga magulang ko at ni Trina ay nagsimula ng tawagan ng paulit-ulit ang opisina ni Diego sa loob ng 48 oras, nagmamakaawa na mag-areglo. Settlement. Sinusubukang palabasin na ang buong marahas na insidente ay isa lamang hindi pagkakaunawaan sa pamilya na hindi na dapat dalhin sa korte. Diretso kong tiningnan sa mata ang piskal na nakatalaga sa kaso namin at sinabi ko ng buong tapang kung ano ang gusto kong mangyari nang walang pag-aalinlangan. I-file ang lahat ng pwedeng i-file na kaso hanggang sa sukdulang pinapayagan ng batas. Huwag bawasan kahit isang kaso para sa kahit na sino sa kanila, kahit ano pa ang i-offer ng abogado nila. Sa mga buwan na sumunod, dumaan ang aming kaso sa napakahaba at nakakapagod na serya ng mga preliminary investigation, arraignment, at pagdinig kung saan dumalo lang ako sa pamamagitan ng Zoom o written affidavit, tahasang tumatangging makasama sila sa iisang kwarto kahit pa may mga pulis na nakabantay. Si Diego ang pumupunta sa mga personal na hearing, tahimik na nakaupo sa likod, kumukuha ng notes, at tinatawagan ako sa sandaling matapos ang bawat pagdinig para ipaliwanag kung ano mismo ang nasabi at kung paano silang tatlo nakaupo doon sa defense table, kitang-kitang pumapayat at tila nauubos buwan-buwan. Ang mismong mga magulang ni Diego, na tinanggap ako sa pamilya nila simula noong unang hapunan ko sa kanila, ay naroon para sa akin, sa paraang hindi kailanman nagawa ng sarili kong mga magulang. Nagpadala sila ng groceries habang nasa ospital ako. Bumiyahe mula Makati papuntang Laguna ng 2 beses para lang samahan ako sa recovery wing, at ang kanyang ina, partikular na, ay ugali ng tawagan ako tuwing linggo ng hapon para manggumusta. Hindi humingi ng kahit na anong kapalit, na sa mahabang panahon ay tila masyadong bago para lubusan kong pagkatiwalaan. 3 beses sinubukan ng kanilang mga abogado na makipag-areglo o plea bargain na magpapababa ng hatol kapalit ng pag-amin sa kasalanan. At sa bawat pagkakataon, personal na tumatawag sa akin ang piskal para tanungin kung gusto ko itong ikonsidera. At sa bawat pagkakataon din, iisang salita lang ang sagot ko, hindi. Ang sumunod sa loob ng ilang linggo ay isang sadyang pinagplanuhang pagwasak sa lahat ng bagay na binuo ng pamilya ko sa buong buhay nila. Kumuha si Diego ng private investigator sa unang linggo, bahagyang para tulungan ang abogado namin sa paghanap ng mga financial records na posibleng may kinalaman sa kaso, at sa tingin ko rin ay dahil kailangan lang talaga niya ng mapaglalaanan ng kanyang matinding galit. Ang investigator na iyon ang unang nakapansin sa pagkakaiba sa mga dokumento ng inuupahan nilang bahay, ang unang nakakita na ginamit ang pangalan ko sa mga pinansyal na dokumento na hindi ko naman mismong pinirmahan, na siyang nagpasimula ng isang investigasyon na kalaunan ay makakahanap ng higit pa sa inaasahan naming matuklasan. Una, kasama ang aming abogado, nagsampa ako ng formal na kaso ng carnapping laban kay Trina. Dahil ang halaga ng sasakyan ay lampas 4 na milyong piso, ang pagnanakaw ay non-bailable o pasok bilang heinous crime sa ilalim ng RA 10883 na may parusang 20 hanggang 30 taong pagkakakulong.
Sumunod ang formal na kaso laban sa nanay ko para sa frustrated parricide dahil nanay ko siya at serious physical injuries na ginamitan ng mapanganib na sandata. Lalo pang bumigat ang mga kasong ito dahil sadyang inatake niya ang isang babaeng kitang-kitang buntis, isang seryosong aggravating circumstance ayon sa mga batas sa Pilipinas, lalo na nang lumabas ang medical report kung gaano kami kalapit sa tuluyang pagkawala ng bata. At ang tatay ko, sa kanyang bahagi, ay kinasuhan ng obstruction of justice at bilang kasabwat matapos ang krimen, accessory, after the fact, dahil sa patuloy niyang pagharang sa mga rumesponding pulis at paggawa ng pekeng kwento habang nandun pa kami sa pinangyarihan ng insidente. Ngunit ang mga kriminal na kaso, gaano man kabigat, ay hindi sapat para tugunan ang buong dekada ng financial abuse na tahimik kong tinitiis mula sa kanila nang walang kahit isang reklamo. Kaya tinawagan ko ang may-ari ng bahay na inuupahan ng mga magulang ko sa loob ng halos 9 na taon, isang lease na tahimik kong binabayaran kada buwan, mas matagal pa kaysa sa inaamin ko sa aking sarili. Itinigil ko ang pagbabayad agad at formal na inabisuhan ang landlord ng in writing sa mismong linggo ring iyon. Habang ang aking mga magulang at si Trina ay magkakasamang nakaupo sa city jail, ganap na walang pambayad sa milyon-milyong piyansa na maingat na itinakda ng huwes dahil sa tindi ng mga kaso nila. Isang formal na notice of eviction ang palihim na ipinaskil sa pinto ng kaisa-isang bahay na natitira sa kanila sa mundong ito. Nalaman ko na lang kay Isabel kalaunan na paminsan-minsan ay dumadaan sa lumang barangay namin dala ng chismis at gulat na inilabas ng mga kargador ang kama ni Trina at ang paboritong upuan ng tatay ko sa kalsada noong isang maulan na Martes ng hapon at ilang mga kapitbahay ang nakatayo sa kanilang mga balkonahe habang pinapanood ang lahat ng hindi nag-aalok ng tulong. Ang mismong mga kapitbahay na pinadalhan ng nanay ko ng pansit at regalo sa bawat fiesta at Pasko para lang magmukhang respetado. Pinakansela ko ang family plan sa cellphone na tahimik kong binabayaran ng maraming taon. Ipinablock ko at formal na inireport bilang fraudulent ang lahat ng credit cards na palihim nilang binuksan gamit ang aking pangalan, mga accounts na nadiskubre ko lang dahil sa audit na ginawa namin ni Diego. Gumugol ako ng higit sa isang dekada na gumaganap ng tahimik bilang kanilang personal na ATM, ang kanilang safety net, at ang kanilang tagasalo kapag nagkakaleche-leche ang lahat. Kaya ipinasara ko ang bawat bank account na ginamit nila sa pangalan ko ng walang pahintulot. Pinatay ko ang gripo na matagal nang bumubuhay sa kanilang marangyang pamumuhay, kapalit ng sarili kong dugo at pawis. Kasabay ng kasong kriminal, nagsampa rin ng civil case for damages ang abogado namin laban sa kanilang tatlo, humihingi ng kabayaran hindi lamang para sa hospital bills dahil sa pambubugbog at operasyon, kundi pati na rin para sa halos isang dekada ng na-record na resibo at bank statements na nagpapatunay kung magkano ang perang palihim na nawala sa accounts ko, papunta sa kanila, gamit ang dahilan na pamilya mo pa rin yan. Sa proseso ng investigasyon, para sa sibil na kasong iyon, may natuklasan ang aming accountant na hindi ko inaasahan. Isang pangalawang credit card na binuksan sa pangalan ko, halos 4 na taon na ang nakararaan na patagong ginagamit ng nanay ko para sa binabayarang makeup academy ni Trina, ang mismong bayarin na paulit-ulit na inaangkin ni Trina, na siya mismo ang nagbabayad mula sa kanyang sariling sweldo kapag pinag-uusapan sa hapagkainan. Ang makita ang mga resibo na iyon na nakasulat at nakadokumento ay mas sumakit pa kaysa sa paghampas ng florera sa ulo ko dahil pinatunayan nito na ang panloloko ay hindi nagsimula sa lawa ng gabing iyon. Matagal na pala itong palihim na nangyayari sa buong adult life ko nang hindi ko alam. Makalipas ang 6 na mahabang buwan, dumating din ang araw ng promulgasyon matapos ang tila walang katapusang postponements at pag-delay ng kanilang mga PAO lawyers. Bawat isa ay humihingi ng kaunting oras para muling suriin ang mga ebidensya na, sa totoo lang, hindi naman nagbabago, gaano man karaming beses nila itong ipagpaliban. Tahasan akong tumanggi na humarap ng pisikal sa kanila kailanman sa buong buhay ko. Kaya pinayagan ako ng huwes na dumalo sa pamamagitan ng Zoom video conference mula sa sarili kong bahay imbes na sa korte. Komportable akong nakaupo sa living room nang maaliwalas na umagang iyon habang ang sikat ng araw ay pumapasok sa bintana. Dahan-dahan kong hinihele ang aking malusog na sanggol sa aking dibdib, habang si Diego ay nakaupo sa tabi ko sa sofa. Ang kamay niyang maprotekta ay nakapatong sa aking balikat sa buong proseso. Sa video feed sa screen ng laptop ko,
Unti-unting nakita ang table ng mga nasasakdal kung saan silang tatlo ay sabay-sabay na nakaupo sa huling pagkakataon. Halos wala akong naramdaman nang makita ko sila. Walang saya ng paghihiganti. Wala ring natitirang lungkot. Isang tahimik na kapayapaan lang na kahit ako ay nagulat. Ang tatay ko, ang nanay ko, at ang kapatid ko ay hindi nakamukha ng mga aroganteng tao na kaswal na inikutan ng aking dugo ang katawan sa marmol na sahig nang walang kahit anong pakialam. Mukha na silang butot balat ngayon. Malalim ang mga mata. Nakasuot ng dilaw na uniforme ng preso, tuluyang tinanggalan ng lahat ng ilusyon ng yaman at porma na iningatan nilang ipakita sa lahat sa buong buhay nila. Dahil matagumpay kong naputol ang lahat ng financial access na available sa kanila, wala ni isa sa kanila ang nakakuha ng magaling na private lawyer. Iniwan silang umaasa na lamang sa sobrang daming hawak na kaso ng Public Attorney's Office, PAO, na halos walang sapat na oras para pag-aralan ang kaso nila bago ang hearing. Nang formal akong pinagsalita ng huwes, direkta akong tumingin sa webcam ng laptop ko at nagsalita ng mahinahon nang hindi itinataas ang boses ko kahit isang beses sa kabuuan ng aking pahayag. Inilahad ko ang halos 28 taon ng dokumentadong financial abuse, patuloy na emosyonal na kapabayaan, at ang marahas, hindi maitatagong rurok ng lahat ng gabing iyon sa rest house. Nagsalita ako ng halos 20 minuto ng tuloy-tuloy. Nagbabasa mula sa notes na tinulungan akong iorganisa ni Diego kagabi at may isang pagkakataon pa na pinatigil ako ng huwes para humingi ng tubig sa bailiff dahil maging ang korte ay halatang apektado sa testimonya ko. Kasunod nito ay nagplay ang piskal ng CCTV footage mula sa rest house upang saksihan ng buong korte. Ang hindi maitatanging ebidensya ng aking ina na inihampas ang plorera sa bungo ko ng may puwersa, na sinundan ng video kung saan hinila pa niya ang nanay ni Gabi palayo para protektahan ang damit kaysa tulungan ang sarili niyang dugo ang anak sa sahig. Natahimik ang buong korte habang pinapalabas ang video ng buo. Pinanood ko ang nanay ko na ibaon ang kanyang mukha sa kanyang mga nanginginig at nakaposas na kamay, humahagulhol nang walang tigil sa unang pagkakataon, habang ang tatay ko ay tulala na lang sa kawalan. Sa wakas, naintindihan nilang walang koneksyon, walang palusot, at walang gawa-gawang tsismis ang magliligtas sa kanila ngayon. Ang huwes, matapos suriin ang mga ebidensya, ay hindi nagpakita ng anumang awa sa tatlong akusadong nasa harap niya. Ang nanay ko ay nahatulan ng hanggang 8 taong pagkakakulong sa Correctional Institution for Women, CIW, para sa frustrated parricide. Isang hatol na sinabi ng huwes na nararapat dahil sa sadyang planado ang pag-atake sa isang buntis. Si Trina ay nahatulan ng 4 na taon para sa carnapping at estafa. Ang tatay ko ay nahatulan ng 18 buwan sa kulungan na may karagdagang 5 taong probation, pati na ang permanenteng criminal record na habambuhay na susunod sa kanya at puputol sa anumang pag-asa na makahanap siya ng maayos na trabaho. Natapos ang sibil na kaso nang magkahiwalay ilang linggo ang lumipas kung saan iginawad ng huwes sa pabor ko ang pagbabayad nila sa bawat sentimo ng hospital bills ng mga ninakaw sa credit card at malaking danyos moral na formal na tinawag ng korte bilang sadyang emosyonal at pananalaping pang-aabuso. Isang desisyon na hindi na nila kailanman mababayaran dahil sa kanilang record, ngunit patuloy na susunod sa kanila ng legal. Hindi na ako nag-abala pang manood, habang formal silang pinalabas ng korte ng nakapusas. Inabot ko lang ang laptop ko at isinara ito na may mahinang click, pinutol ng tuluyan ang video call, at pinutol ang anumang natitirang koneksyon sa pamilyang gumugol sa buong buhay ko sa pag-ubos sa akin nang hindi kinikilala ang sakripisyo ko. Ang malalim na katahimikang bumalot sa aming bahay, pagkatapos noon ay ang pinakamayapang tunog na naramdaman ko sa buong buhay ko. Sa mga sumunod na linggo, unti-unti kong natutunang muli kung ano ang pakiramdam ng isang ordinaryong, tahimik na buhay ng walang cellphone na palaging tumutunog para sa mga gawa-gawang emergency. Nang walang kaba na nanunuot sa dibdib ko sa tuwing lumalabas ang pangalan ng nanay ko sa screen, pininturahan namin ni Diego ang kwarto ng baby ng kulay sage green, na tiyak na tatawaging boring ni Trina, at napatwa ako ng malakas noong una itong pumasok sa isip ko. Dahil na-realize ko, ito na ang huling beses na magkakaroon ng puwang ang opinyon niya sa utak ko. May mga gabi, habang idinuduyan ko ang anak ko sa tahimik na kwarto habang tulog na si Diego, naaalala ko ang babaeng ako noon. Yung naglalakad pa uwi habang umuulan dahil kulang ang pamasahe sa jeep. Yung gising hanggang 3:00 ng madaling araw sa ilalim ng desk lamp
Naniniwalang ang labis na pagod ay kapalit ng pagmamahal. At nakakaramdam ako ng lungkot para sa kanya. Hindi dahil masama ang naging buhay niya, kundi dahil masyadong matagal bago niya naintindihan na hindi pala siya may utang na loob kahit kanino at hindi niya kailangang ibigay ang buong sarili niya. Tumingin ako sa labas ng bintana papunta sa garahe, kung saan nakaparada ang truck ko ngayon, sa wakas ay naibalik kung saan ito nararapat, at saka ako tumingin ng may pagmamahal sa aking anak, na himbing sa aking mga bisig. Ang hustisya ay hindi lang basta dumating para sa pamilya ko. Binuo ko ito, bloke-bloke, at dokumento-dokumento, at idiniliber ko mismo sa kanilang harapan gamit ang sarili kong mga kamay. Ligtas na ako. Sa wakas. May sarili akong pera at stable. At sa kauna-unahang pagkakataon, ganap at permanente na akong malaya mula sa mga taong tiningnan lamang ako bilang isang retirement plan na sasayirin at itatapon kapag wala na silang mapapala. Ang pagsara ng laptop na iyon, nang hapong iyon ang tunay na simula ng sarili kong buhay. Ang eksaktong sandaling tumigil akong mabuhay para lang sa utang na loob at ginhawa ng iba, at nagsimulang mabuhay para sa aking sarili at para sa aking anak. Ngayong nakikita ko na ng malinaw ang lahat ng naranasan ko, naiintindihan ko na ang kadugo, ay walang kwenta kung walang tunay na respeto at pagmamahal sa likod nito. Minsan may nagtatanong sa akin sa comments o messages sa mga videos na ganito kung nakokonsensya raw ba ako, kung gusto ko bang magpakita ng kaunting awa, dahil pagkatapos ng lahat, magulang ko pa rin sila at kadugo ko pa rin. Dati, iniisip kong kailangan kong magmukhang mapagpatawad, ang nagpaparaya, gaya ng buong buhay kong ginagawa. Pero hindi ko na nararamdaman yun. Ang awa ay ibinibigay sa mga taong nagpapakita ng kahit konting pagsisisi. Ni minsan sa buong legal process, kahit sa sulat, hindi man lang sila nagsorry sa nangyari sa anak ko. Nagsorry sila dahil nahuli sila. Gumugol ako ng 30 taon para bumili ng pagmamahal mula sa mga taong walang kakayahang ibigay ito. Pero sa huli, siningil sila ng katotohanan. At ako mismo ang naniguro sa bawat hakbang. Prinutekatahan ko ang anak ko. Nakuha ko ang hustisya. At nabawi ko ang buong buhay ko. Ngayong narinig niyo na ang buong kwento mula simula hanggang dulo, gusto ko talagang malaman ng walang judgment. Sa tingin niyo ba sumobra ako sa pagsampa ng lahat ng posibleng kaso laban sa sarili kong pamilya? O naniniwala kayong deserve nila ang bawat parusang nangyari sa kanila? Sabihin niyo sa akin kung ano ang gagawin niyo kung kayo ang nasa posisyon ko doon sa comment section sa ibaba. At kung nakarelate kayo sa kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe para hindi niyo ma-miss ang susunod na istorya paglabas nito.